Well, it's been formally received at under international law, yung receipt ng application na yon makes it impossible for me to be deported back to the Philippines kahit anong dahilan until matapos yung aking application. No? So ngayon, ang ginawa ni Marika, pumunta siya ng Netherlands, dala-dala niya yung authentication. So ngayon, yung authentication ng pulveronic video kasama na doon sa inattach doon sa asylum application ni Harry Roque. O yan na, para sa mga humaharang sa political asylum application, itong si dati presidential spokesperson Harry Roque dyan sa Netherlands. Panoorin nyo itong video na to, exclusive interview dyan sa Billionaire News Channel. At dito rin sa video na to, magre-react ko tayo kung paano pinagtripan ng mga taga-Caloocan itong si Antonio Trillanes. Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Kung bago lang ho kayo dito, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito na nga ho ba sinasabi natin? Kaya ang lagi ho natin paalala sa ating mga kababayan. Ingat ho tayo sa mga sa mga tanim fake news. Ito ho kasi nakita na ho natin to sa mga nakalipas na araw. Pero hindi ho natin sinakyan. Nakita na ho natin to. Tanim fake news ho ang tawag dito mga kababayan. Heto ho siya ngayon. Ibinalita. Ang tagal ho niyan mga kababayan. Ang tagal ho niyan. Noong 25 pa ho yan. 5 araw na ho nakakalipas. Noong marami na ho ang sumakay sa social media, mga vlogger na sumakay, bigla hong ibinalita nito mga mainstream media na to na fake news. Kahit magpunta ho kayo sa FB page nitong si Congressman Lordan Suwan, hindi niya ho dinibank yang na yan, yang post na yan. Kasi pinaparami muna nila ang sumakay para marami silang matawag na fake news. Hinay-hinay ho tayo sa pagpatol dito sa mga ganitong klaseng post. Na pagka naramdaman nyo na ho, ikargado, mag-search na ho kayo ng video. Pagka wala ho kayo nakitang video, magdalawang isip na ho kayo. Hanap po kayo sa mainstream media. Pag hindi pa rin ho nila kinover, ibig sabihin, medyo alanganin ho yan mga kababayan. Kaya tayo ho, hindi ho natin pinatulan dahil kargadong-kargado ho ang post na yan, kaugnay dito kay Congressman Lordan Suwan. Eto na ho, dito ho muna tayo. Ingat ho ingat kasi mahirap na. Talagang lahat ho tinatanim nila ho ngayong mga panahon na to. Talimbala, tanim fake news, tanim DDS. Madami ho yan. Nanonood ho tayo dun sa mga banat nitong si Ma'am Joey kagabi. Grabe, ang din ho ng mga banat niya. No? Meron naman mga punto yung mga sinasabi nitong si Ma'am Joey. Yung iba kasi, wala naman sa venue, nasa ibang lugar. Kumbaga, mga miron lang dun sa mga panahon na yon, madaming mga kuda. Dapat kasi pagka hindi kayo nakipagpartisipa o nasa malayong lugar kayo, manood na lang kayo. Tayo din ho kasi hindi tayo nakapunta, kaya hindi na ho tayo antag dito, hindi ho tayo nagkokomento o kung ano pa man. Actually, di ho na nga natin nagawa na reaction video yung nangyari doon sa Mendiola. Marami hong nagsend sa atin ng video na kung saan nagkaroon ng konting kumusyon sa pagitan ng mga taga-suporta ni Tatay Digong at ng mga kapulisan. Pero hindi na ho natin natalakay yung punto na yon, no, nung nagkaroon ng nagkainitan ng magkabilang panig, no. Dalawa nga naman ho ang nangyaring doon, ang nangyaring rally. Merong isa na kung saan yung parang nasa gymnasium sila, yung dinaluhan ni Kong Marcoleta, at yung mga kasama natin diyan sa Mendiola. Kaya pero pinapakinggan natin yung rally sa Mendiola nung araw ng kaarawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala naman ho talaga tayo narinig na namulitika doon sa mga nagsalita doon sa parang truck na ginawa hong stage doon sa Mendiola. Eto mga kababayan, rekta na ho tayo. Ano na lang sa mga miron, sa mga susunod pang gaganaping mga rally, kung hindi nakapag-participate, hindi nasa malayong lugar, at wala ring matinong sasabihin o panggagalingan na pag-divide ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, itikom na lang ho ninyo ang inyong mga bunganga. Ito, pakinggan ho natin to kung paano sinoplak ng mga taga-Caloocan itong si Antonio Trillanes. Game! Naku, matindi itong si Madam, oh. Dito rin! Ayun, oh.
Pambihira, oh. Maangas yan eh. Merong maangas yan yung kasama ni Trillanes. Tingnan nyo. Yung nakasalamin. Ay, hindi yan. Yung katabi nung nakasalamin, maangas yan. Oh. Nakakulong na. Tingnan, ang angas-angas, no? Sir, umiikot lang ho yung mundo. Baka pagka sa yabang nyo na yan, di ba? Naka-blue pa naman tayo. Naku, Trillanes pala blue. Mali pala tong ano natin dito sa video na to. Hindi yan blue. Ano yan? Green yan. Color. Yabang, oh. Ang angas, no? Umiikot lang ho ang mundo. Kung makapagsalita naman ho kayo, parang panalo na yung katabi nyo. Tignan nyo naman yan, napakalaki yung sampal sa pagmumukha nyo yan. Ibinabandera nyo sa karsada si Antonio Trilliling, ang isinisigaw nila Duterte. Isipin nyo na lang ho yan mga kababayan. Di ba? Ganyan ho katindi ang kamandag nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangangampanya itong si Trillanes, hindi naman tumatakbo ng mayor sa Caloocan itong si Tatay Digong, pero isinisigaw ng mga taga-Caloocan ang pangalan nitong si Tatay Digong. Para lang mabuisit nila itong si Antonio Trillanes. Ito namang maangas na to. Ito. Akala mo naman panalo na katabi niya. Akala mo naman sure win na si Trillanes. Sa huling, Brad ha, huwag ka masyadong maangas. Sa huling kita ko, sa huling check ko, kulelat kang si Trilliling. Sa kalaban niya si Malapitan, ha? Kasi yung si Trillanes, di naman malalapitan yan. Para sa mga taga-Caloocan, alam ko ho, kahit hindi ko ho ikampanya na wag iboto ang Trilliling na yan, alam ho natin na hindi nyo iboboto yan. Dito lang ho ipagpapakita na talagang ang mga taga-suporta, kahit saan ho tayo magpuntang dako ng mundo, talagang ang mga taga-suporta ni Tatay Digong, talagang mai-issue kahit kaharap pa ho nila ang aso na si Trillanes. Naku po talagang hindi ho sila natitinag. Tuloy. Angas, no? Ano sabi niya, pagdating no, nakagarapon na yon, wag ko kayong ganyan magsalita. Sino ba to? Kilala niyo ba tong ogag na to? Sino ba to? Sino ba yung nagsasalita? Pagbalik ko daw niya, nakagarapon na. Ano nakagarapon? Markahan niyo yung pagmumukha na yan, ha? Markahan niyo pagmumukha ng mama na yan. Pagka nakauwi na dito si Tatay Digong, lahat ng pagmumukha na yan, iaano natin yan. Hoy, may Trillian! Ayan o, yan. Sino ho yan? Pakicomment naman ho sa baba ng pangalan, ha? Nang ma-content pa ho natin dito sa PH Update, ha? Ito si Trilliling, sa mga taga-Caloocan, ano hong pangalan itong mama na to? Nako. Loud and clear yung sinabi mo kay Tatay Digong. Hindi ko alam kung ulitin ho natin yung video, ha. Pambihira ka, pagka-uwi nun, na. Sige, i-comment nyo ho pangalan, ha. Hanapin natin. Tingnan ho natin mga pinagagawa sa buhay nitong mama na to. Hindi ho tayo nakikialam sa local politics, pero pagka si Tatay Digong, kinanti mo na, ibang usapan na ho yan. Angas mo, ha. Mami, sabi na, Duterte! Duterte! Wala. O pakinggan ho natin ulit, sasabihin ng unggoy na yun. O pakinggan ho, ha, pakinggan. Manginig. Lakasan natin, lakasan. Oo. Anong pangalan nitong maangas na to? Malinaw ho sinabi niya, pag uwi nun, nakagarapon na yon. Tingnan Hoy, natin. may Trillian! Ayan, yan. Ito, alam naman natin si Trilliling, ganun din sinabi niya. Ba't ang tindi ng galit nyo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ito naman si Trillanes, mag-move on ka na. Kung hindi ka ginawang vice president nitong si Tatay Digong noong 2016, naku! Yung mga mag-asawa nga nag-move on eh. Ikaw pa kaya, crush mo ba talaga si Tatay Digong? Ha? Hanggang ngayon pa naman. Daig mo pa yung mga daig mo pa yung teenager na in love, tapos iniwan ng boyfriend, anak ng toko. Napaka-bitter nyo. Etong mama na to, paki-comment ng pangalan. Anong pangalan nitong mama na to, ha? Tignan natin, silipin natin kung anong pinagkakaabalahan sa buhay nitong anong pangalan to? Ito ba si Malonzo? Check nga ho natin. Malonzo. Ito. Trilliling.
Lanes. So, ito ba si Ay, hindi ho yan si Malonzo. Si Malonzo yung bata eh. Bata si Malonzo bata. Wiwel De Leon. Wiwel De Leon ba ho ba pangalan nitong mama na to? Wiwel De Leon ho ba to? Itong itong nakakatabi ni Trililing na to. Comment nyo na lang ako sa baba, di ho tayo sigurado. Ito na nga ho mga kababayan. Ito ang ating main event dito sa video na to. Tapos punta ho tayo mamaya sa third floor. Maganda ho yung naging paksa nila sa pinakahuli nilang video. Gagawan ho natin na reaction video. Ito muna tayo dito kay Ma'am Sasa. Lagay ko lang dito itong ni Ma'am Sas, itong post niya kaugnay sa sa asylum para sa mga pumipigil sa asylum nitong si Spock Sari. Game. Nandito rin si Attorney Harry Roque. Actually, kanina, I was able to secure him next to me before we went Karen. live para makausap niyo sa Karina. Ito, katabi ko siya. Sandali. And I'll have to give my earphones to him. Ito, para magkalinigan kayo. Hello. Yes. Hello. Yan, Hi, Attorney Harry. Take care. Hi, Hi. kamusta? Hi, kumusta po? Go ahead. Okay, na-miss ka naman namin po. Matagal Yes. ka na namin hinahanap, Attorney Harry. Si Corina po nawala ito. ako. Hi, Corina. Medyo inatupag ko muna yung asylum application gaya ng gusto mangyari ni VP Sara. And it was in a place 3 hours away from The Hague. No? I And see. ang buong akala ko, it will take only a short period of time. Mahigit 1 linggo pala yung proseso. Opo. Kasama rin po natin si Pinky Webb, Attorney Hi, Roque. Pinky. Hello. Attorney, Yes, hi. yes, I yes. just want to get an update doon po sa inyong application for asylum. What can you tell us, sir? Well, it's been formally received at under international law, yung receipt ng application na yon makes it impossible for me to be deported back to the Philippines kahit anong dahilan until matapos yung aking application. No? And in-estimate Nako, matindi ho yan. Di na ho pala pwedeng pabalikin. Etong si dating presidential spokesperson Harry Roque. At ito, matindi dito mga kababayan, meron hong post itong si Ma'am Sas Rugando Sasot kaugnay dyan sa asylum application nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque dyan sa Netherlands. Kasi hindi na ho siguro lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, umalingaw-ngaw yung bali-balita na merong gustong humarang dyan sa asylum nitong si dating presidential spokesary. Ito, sa mga gusto pong harangan asylum ni Harry Roque sa Netherlands, you send your own authentication of the Polboronic video. Yari tayo dyan. To counter the authentication of a US-based AI forensic company. Palakpakan ho natin. Matindi ho ito. Madami-dami na ho yung mga kalaban ng administrasyon na to na sinusubukan ho nilang pauwiin sa ating bansa na kung saan nag-apply ng asylum sa iba't ibang dako ng daigdig. Itong si Spock Sari, kung sakaling tanggapin ang kanyang political asylum at ang pagbabasihan o gagamiting mga ebidensya na kung saan talagang ang pagpapauwi sa kanya para pahirapan siya, ikulong siya sa mga walang basehang mga aligasyon sa kanya ng mga aso ng administrasyon at ang gagamiting basihan doon sa doon sa kanyang asylum yung Polboronic video na kung saan na-authenticate ng US-based AI forensic company, kailangan na ho na naman siguro magpulburon ng mga bangag dyan sa Malacanang. Lalo lang hong nakakaladkad sa kahihiyan itong mga itong mga walang yang itong mga walang yang tao na to, lalong-lalo na yung mga nasa Malacanang. Yung mga congressman, nako, yari kayo dito. Ano bang mangyayari doon sa mga napag-usapan dyan sa House of Representatives kung sakaling aprobahan, bigyan ng political asylum itong si dating presidential spokesperson Harry Roque dyan sa Netherlands? Ibig sabihin ho ba, pwede nating sabihin, ito totoo naman, talagang yung mga napag-usapan dyan talagang medyo sketchy, kaka.
Kita nyo naman ho mga kababayan kung paano pinaikot-ikot, kung paano gipitin ng mga taga-Quadcom yung mga konektado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ha? Na naimbestigahan diyan sa Quadcom. Ikinonekta sa Pogo, kesyo ganito, kesyo ganyan. Ikaw, Harry Roque, mas alam pa ho nila doon sa mga, kumbaga, mga dokumento na ilinatag nitong si Spoksari na talagang wala siyang kinalaman diyan. Ngayon, kung ang kanyang asylum aaprubahan, ibig sabihin ho ba nito, yung mga ginawa nila diyan sa Quadcom, pagpapatunay na talagang panggigipit lamang sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Naku, tuloy ho natin ito mga kababayan. Ito na ngayon na ang application will last from 1.5 years minimum. So during this 1.5 years period, I have the right to non-refoulement ng tinatawag, which will prohibit that government from deporting me back to the Philippines. So sigurado na po yun, Attorney Harry Roque. Kahit ho anong Meron mangyari, na po akong- sabihin po natin magkaroon ng local court that will issue an arrest warrant sakaling pong mahanap o makakita ng probable cause ang prosecution dito po sa reklamong qualified human trafficking, ay hindi ho kayo pwedeng iuwi dito sa Pilipinas. Yes, yun po ang ibig sabihin ng refoulement. Dahil in fact, ang aking grounds na sinabi ay yung unjust prosecution na nangyayari sa Pilipinas. Yeah, political persecution. Attorney Roque, I'm sure you've heard, no, that meron din po na Dutch Filipino that also had a signature campaign para po harangin itong inyong application for asylum. Your reaction to that, Attorney? Nako, Hindi po subject sa public voting yung decision if I'm being granted asylum. Kailangan po prueba dito ng persecution at dahil ng aking patihan ay unjust. ito tingnan nyo na lang ho mga kababayan. Ganito ho kabayas yung mga malalaking mainstream media sa ating bansa. Ang tagal na ho dyan. Ang tagal na ho dyan. Nitong si Maris Umali, nitong si Gretchen Ho. Ngayon lang ho, nagkaroon ng panayam dito kay Spoksari kaugnay dyan sa asylum application niya na yan. At ang nag-cover pa ho, itong si Ma'am Karen Jimeno, kung di ho tayo nagkakamali, yung kanina yung nagsasalita, si Atty. Karen, no? Billionaire News Channel pa ho ang nagkaroon ng pagkakataon para interviewin. Nakikita naman ho natin na nagkakasalamuha yung mga nasa mainstream media dyan. ABS, News 5, GMA. Ang tagal ho nilang nakikita dyan si Spoksari pero hindi ho natin nakita na in-interview siya ng ganito. Dahil pagkayan talaga pinagsalita mo sa harap ng camera, talagang makakapagsabi at makakapagsabi yan na kung saan ikagagalit ng mga nakaupo sa Malacanang. Baka pingutin, baka kurutin sa singit itong mga reporter na to pagka in-interview nila yung si Harry. Bakit niya in-interview yan? Lalo na pagka live, no? Yung tipong walang magagawa yung mga kausap nitong si Maris Umali, di ba? Tuloy. Prosecution, ang mga ibigay po dyan ay one of the present platform at kung ano man ang qualified applicant. Dahil naninindigan ako na miski ang mga non-lawyers, please, doon sa complaint affidavit ng PAO na wala ko na evidence for either trafficking or conspiracy. Attorney, nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon makita si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Wala pa po. At yan po ay inaayos. So ngayon po, parang nagkaroon ng meron po nangyayari na even the families not able to enter it. Pero I think this is temporary. Attorney, so far, si Vice President Sara Duterte was able to visit the former president. Would you know if Kitty and si Honey Letpo ay nakapasok na rin po doon sa detention center at na mabisita si dating Pangulong Duterte? Sa totoo lang, hindi ko maatap kasi I just came from yung ang pangalan mo, pero na yung tapo is nakalimutan ko na yung pangalan. But I just came back yesterday from the application center. So, wala pa akong basta. But ang alam ko, yung mga nakasil na mga scheduled visits kasi meron na kinaayos daw yung board registrar. I see. So, attorney, ganun kalayo yung application, ha? Ganun kalayo yung application para sa inyong,
para po sa inyong asylum bid and mananatili nga kayo dyan, sabi mo, at least for 1 year. Another follow-up question on that, sir. Sa palagay niyo ho ba, ngayon na natanggap na inyong application for asylum, ay posible ho kayong maging parte ng legal team ni former President Duterte? Lahat po yan ay decision na ni Presidente Duterte. Ang problema po hanggang ngayon, di pa kami nakakapag-usap. And that's why I'm hoping na at least ngayong tapos kayo gusto matapos yung Sara na po dito, makakapag-usap nakakapit po. Naku, maraming salamat po sa inyong pakikipag-usap sa amin, Attorney Harry Roque. So, aasahan po natin na kayo po ay mananatili talaga dyan all throughout the litigation. Well, sabi ko po, I have nowhere to go. Dahil alam nyo naman, gusto ako ipakulong ng Paul Committee dyan. Dinala po ba niyo kahit sinong kapamilya ninyo dyan? Ako po, wala po kong kapamilya dito sa Holland. Kaya malupit. Lahat po ng mga kapamilya may nasabi. Pero, ang nakakatamaan man ng puso, akong kamag-anak rito, halos lahat ng Pilipino nakikita ko ang turing sa akin. Ayun, okay. Maraming salamat, Attorney. Ano naman ho yan, kasi pagka ikaw talagang nakita ng ating mga kababayan na mahal mo ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mamahalin ka ng mga yan kahit saan ka magpunta. Ito na ho, yung sa third floor, mamaya na ho siguro yun. Ito ho muna, pakinggan ho muna natin ang mga punto de vista nitong si Ma'am Sasrogando Sasot. Konektado pa rin ho, diyan sa asylum nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Press Game. reports, hindi ba? Ito ho, So ito ngayon, matindi ho doon ito. kay Harry Roque, so pinaprocess na yung asylum niya. And just so you know, di ba may mga press reports, naalala niyo yung Pulveronic video? Yung Pulveronic video na pinalabas noon sa US, na nandun si Harry Roque. Tapos, may mga nagsasabi na si Roque may kasalanan niya, di ba may mga video report. Tapos ang sinasabi pa, AI-generated yung Pulveronic video na pinalabas nun sa US na nandoon si Maharlika and si Harry Roque. Matalino si Maharlika. So, ang ginawa ni Maharlika, bago pa ang lahat na ito, alam naman niyang siya ay uusigin. Si Maharlika, pina-authenticate niya na yung video bago ipalabas. Okay? Kanino niya pina-authenticate kay Maharlika? Sa mga forensic experts sa United States, sa California. Yung mga forensic experts na yon, ito talaga yung mga kinukuha ng korte in order to authenticate a video. Okay? Authenticate yung kung AI ba, etc. So, top-notch talaga to. Ngayon, in-explain na yan ni Maharlika dati sa blog niya. Okay? Now, and true enough, sabi nung forensic experts, hindi siya AI. Totoo yung video. Okay? So, pinabulaanan yung sinabi noon ng gobyerno na AI-generated yung Pulveronic video. Pero, ang sabi ng mga forensic experts kasi na yon, hindi niya pwede i-release in public yung authentication. It can only be used in a court of law or in a legal proceedings. So ngayon, syempre, naghihintay naman si Maharlika na mademanda siya because of that video. Wala nagdidemanda. Wala nagdidemanda. Ngayon, itong si Harry Roque, kasi tinag yan si Harry Roque sa isa sa mga mastermind kuno dyan sa video, di ba? Yung mga sinasabi nila noon, nililink siya. So ngayon, ang ginawa ni Maharlika, pumunta siya ng Netherlands, dala-dala niya yung authentication. So ngayon, yung authentication ng Pulveronic video kasama na doon sa in-attach doon sa asylum application ni Harry Roque. So, ayun ang eksena. Okay, now, syempre may subjective assessment, yung well-founded risk. So sabihin mo talaga, magbibigay ka ng, it's a narration. Okay? Tapos merong objective part. Yung objective part, hindi lang to base sa feelings mo. Hindi lang to base sa takot mo. Okay? Ano yung objective part? Kailangan magbigay ka ng mga example. No? Na hindi lang base sa feelings mo. Kailangan magbigay ka ng evidence na meron talagang banta sa'yo, may persecution na nangyayari, and
And of course, yung evidence dyan, hindi po ito proof beyond reasonable doubt. Well-founded risk, there is reasonable possibility. So, magbibigay ka ng political climate. I-describe mo yung political climate dun sa bansa. I-explain mo yung pattern of behavior ng gobyerno. At pag sinasabi ko ditong gobyerno, hindi lang ito yung executive, pati na rin legislative, pwede na rin judiciary. Okay? Mas malala kung yung tatlo magkakasama. Ngayon, mas malala pa kung isasama po pa yung mainstream media. Anyway, bakit mas malala? Siyempre, papakita mo na yung mainstream media masyadong align ito sa administration. Hindi nila binibigyan ng boses yung mga Duterte supporters. They're not representing them in a fair light. Nakikijoin ang mainstream media sa pag-persecute ng opinions ng mga Duterte supporters. Kasama yan dyan. And true enough, lahat yan documented. Hindi ba? Totoo naman yan, lahat yan documented. So ngayon, meron pa isang magpapalakas, yung pattern na similar sa'yo. Halimbawa, meron na bang nag-apply ng asylum sa ibang bansa under this administration? Okay, because of fear of persecution or harm. And true enough, meron na. Okay? At hindi ito nire-report ng mainstream media. So, ang isa sa mga unang nag-apply, okay, ang isa sa mga unang alam nating nag-apply ng asylum ay si Sheena. Okay? Si Sheena. Ayan si Sheena. Okay? Ordinary citizen. Si distressed mother. Ayan si Sheena. Okay. Si distressed mother yan. Oh. Yung Blandina Bonnevie. Yung Blandina Bonnevie, explain namin, no? Kasi hindi naman kasi ito dinidiscuss ng mainstream media. Kaya nga, mapapalakas talaga na yung mainstream media ay kasabwat ng administrasyong DayVM sa pag-persecute ng mga kalaban nila. Okay. Sino yan si Sheena? Okay. Si Sheena po, Blandina Bonavi. ay partner po ito ng isang negosyante na si Francis Chua. Si Francis Chua, according to Sheena, partner lang kasi hindi sila kasal, pero may anak sila. According to Sheena, ito si Francis Chua, government contractor ito. So, ibig sabihin, meron tong mga mahilig ito sa mga government projects, iba't ibang administrations. Huwag kayong masyadong Ngayon, yung Francis Chua ay kaibigan ni First Lady Liza Marcos. Okay. Ngayon, bakit ngayong itong si Sheena ay nag-apply ng asylum? Sabihin nyo, bakit? Everybody now in the comment section, i-type ninyo, bakit? Bakit si Sheena ay nag-apply ng asylum? Okay. Nako. So, papakita uli natin yung itsura ng napakagandang si Sheena. Okay. Ayan si Sheena, di ba? Napakaganda. I believe si Sheena ay isang Cebuana. Please correct me if I'm wrong. Ayan, ang dami niya nagbabakit. Maganda. Okay. Kasi ganito po ang story ni Sheena. Maganda yan si Sheena. Iaano ko lang, papaigsiin ko lang ang story ni Sheena. Pero ang tagal-tagal na itong kinukwento ni Maharlika. Okay? Yung kwento ni Sheena. Ang tagal-tagal na kinukwento ni Maharlika, siguro 2 years na. 2 years na. 2 years nang nagkukwento si Sheena. Ay, si Maharlika pala. Okay, ang buod, the summary of Sheena's plight ay ganito. Si Sheena ay umalis ito ng Pilipinas. Okay, umalis ito ng Pilipinas kasi nga, according to her, kasi itong si Francis Chua, may mga death threats. Okay, may mga death threats. Kuning-kuning. So si Sheena, umalis na ito. So, ang last destination niya bago siya nag-apply ng asylum sa Belgium ay sa Turkey. Ngayon,
anong naging problema? Ang naging problema, itong si Francis Chua ay may iPad. Okay, yung Francis Chua na nangungumisyon sa gobyerno ay may iPad. At ang nakakaloka, yung iPad na yon, nandoon yung mga transacciones. Transacciones galore. Okay? At ang nakakaloka pa niyan, yung iPad, syempre, pag Apple ka, di ba, yung mga Apple, yung ecosystem ng Apple products mo magkakakonect. Syempre, yung iPhone mo nakakonect sa iPad mo. Syempre, gusto mo integrated, di ba? Ganyan naman ngayon, di ba? Kaya kayo, kung may gagawin kayo mga kasalanan, huwag niyong i-integrate yung mga technologies ninyo. Hiwa-hiwalayan ninyo. Hindi ba? Anyway, so naka-integrate. So habang nag-chumichika, nag-a-appear din dun sa iPad. Nakalimutan ngayon nakalimutan siguro ni Francis Chua na hindi niya dinisconnect yung iPad doon sa kanyang Apple ecosystem. And yung iPad na yun, binigay niya sa anak niya. Nakasama ni Sheena. So, syempre, naloloka yung mag-ina. Ano ito? Ganyan. So, ngayon, si Francis Chua ay friendship ni First Lady. Okay. So, hindi ba sila umuupo sa pwesto. Nagmamaniobra na si Ma'am Shi. Okay, hindi nyo dito malalibel because ito ay documented. May document na pwede ipakita from Belgium. Ngayon, syempre, kailangan makuha yung iPad. Ngayon natin si Sheena kasi, pinababalik niya. Una, ini-entice mo nang bumalik. O bumalik ka na. Kasi, ito si Sheena, sinampahan ng kung ano-anong kaso. Illegal recruitment, ganyan. Para lang siya ay matimbog. Alam niyo na. Ngayon, parang... At least ngayon naiintindihan na ho natin. Merong kung tawagin yan, merong pattern. Kay Tebes, kay Stress Mother, kay Spoksari, di ba? Gawan sila ng mga kung ano-anong gawa-gawang mga storya sa Pilipinas para mapauwi sila, para mapadeport sila. No? Dahil yung iba dyan, mga kalaban sa politika, merong nalalaman sa kalokohan ng mga matataas na opisyal sa administrasyon, merong mga di umanong nagpakalat ng pulburonic video, no? Kaya ginawan ho sila ng mga gawa-gawang kaso sa Pilipinas para pahirapan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Okay, malinaw na ho ngayon. Merong yung importante dito mga kababayan, merong pattern. Kasi pagka kung yang isa lang, yan si Tebes lang, yan si Distress Mother, di ba? Parang hindi naman ata ito. Kaso 3 taon pa lang ho mga kababayan, talagang yung mga nangyayari sa ating bansa, yung mga talagang ginigipit nila, pagka tinignan ho natin ng masinsinan, pagka siniyasat natin, sinuri natin yung kanilang sitwasyon na nararanasan, talagang meron hong problema sa administrasyon itong si Marcos Jr. Sinabi sa kanya, umuwi ka na dito kasi wala na yung kaso mo, i-drop na. Matalino si ate. Maganda na. Matalino pa. Fatal combination. Ayoko nga. Ganyan. So, yun. Ito si Ma'am Shi. Si Ma'am Shi, nung nakaupo na sa umuwi, and ano ba yan? Nung umuwi na siya, nung umupo na sa kapangyarihan si Ma'am Shi, isa yan sa kanyang mga battle order of the day. Okay? So, anong gagawin? Kailangan i-extract ang mga bata sa Turkey. Okay? Yung ilang bata sa Turkey. Lalo na yung mga minors, no? O yung mga wala pa sa wastong edad. Okay. So,
Pero ang target talaga dyan ay yung iPad. Para tayong Mara Clara. Remember, Kasi nandun mga yung mga 90s, ebidensya. naalala nyo nung 90s, yung Mara Clara, ang issue doon ay diary. Ito, ang issue dito ay iPad. Okay. Nako. So ngayon, maraming chika dito yung parang yung ambassador noon sa, Philippine ambassador daw noon sa Turkey, ayaw niya makipag-participate kasi nga, this is illegal. At syempre, alam niyo naman ng mga New Yorker, it's either my way or the highway. O diba? So ngayon, so nagtagumpay ang alindog ni Ma'am Shi. Okay, nagtagumpay ang alindog ng ating unang gina. So sino ang kanyang ginamit sa extraction? Ang ginamit niya sa extraction sa Turkey ay AFP. Alam niyo na. ISAF, okay. Yung intelligence arm ng AFP, ginamit ni Ma'am Shi. Okay? Meron niyang audio recording na ayun nga, ma-extraction, pinalabas na rin yan ni Maharlika paulit-ulit, ayaw i-report ng mainstream media. Okay. Ngayon, nagtagumpay sila. Nagtagumpay ang extraction. Nagtagumpay, nakuha yung mga bata. Okay. The problem is, hindi naman sila nagtagumpay, nakuha yung iPad. Yun lang. Okay. Ngayon, itong si distressed mother, okay, itong si distressed mother, humingi ito ng tulong. Siyempre, dahil itong si Ateng, kilala nyo ito, ay nagpipresenta na lumalaban para sa mga kababaihan, senadora lumalaban sa mga kababaihan, si Senator Risa Ontiveros, sinulatan niya. Siyempre, ikaw nagpipresenta na lumalaban para sa mga kababaihan, di ba? Dead ma. Nako. Dead ma si Ateng, si Risa, dead ma. Okay. And syempre lahat to documented, no? Lahat to documented. Ngayon, si Sheena matalino nakapag-apply siya ng nag-apply siya ng asylum sa Belgium. Na-approve na yung asylum niya, so yung mga anak, yung iba niyang anak na hindi nakuha na nasa kanya, nag-aaral na sa Belgium, ganyan. Tapos siya nag-aaral na rin siya ng, I believe, Dutch language kasi nakatira siya sa Dutch part ng Belgium, sa Flemish. So, nag-aaral na siya nandiyan na siya, settled na siya, na-approve na yung asylum niya. Ibig sabihin, yung Belgium, they agree na may well-founded risk laban dito kay Sheena and family. And of course, kanino magagaling yung well-founded risk? Sa gobyerno. Kasi meron kang inaction yung first lady, ang nag-orchestrate ng extraction ang mga anak mo, ginamit ang ISAF. Tapos, humingi ka ng tulong sa isang senador na nagrepresenta na siya ang lumalaban para sa mga kababaihan at sa mga unarmed woman katulad ni Aura. Tapos, dinedma ka. Okay? So, wala na siyang matakbuhan. Tapos, yung mainstream media ayaw ibalita ang iyong nararamdaman. Kanino ka lumapit? Sa isang vlogger na nagngangalang Maharlika. Hindi ba? Tapos dead pa rin sila, walang pakialam. So ngayon, so nakita ng Belgium na may well-founded risk, okay, ng persecution or harm laban dito kay distressed mother. Approve ang asylum. Kailangan ba niya ng proof beyond reasonable doubt? No, kailangan mo lang ng preponderance of evidence ba na may reasonable possibility na isasubject ka sa persecution or harm pag binalik ka sa Pilipinas. Okay? And that is based on
your subjective fear and objective conditions in the country. So, yan ang kauna-unahang asylum request under BBM administration sa ibang bansa sa Belgium pa nangyari. And ayun na nga ang eksena. Ayun na. Hindi na nila maano si distressed mother. Kaya si Oh, so distressed mother, nagpakita na siya ng Tesla. At maganda kaya pwede na siya magpakita. Naku, pagka nangyari case Poksari, naging okay na asylum niya. Naku, umandahan-da ho sila. Isa ho siya sa mga Pilipinong abogado na accredited ng ICC na yan. Di ho natin alam kung tatanggapin ni Tatay Digong ang serbisyo niya, pero sa tingin natin magiging asset niya yan si dating presidential spokesperson Harry Roque. Magaling naman ho kasing abogado talaga yan. Kumbaga nung doon sa pagharap niya sa Twadcom, ang endgame talaga doon, ma-connecta siya sa Pogo at maipakulong siya. Yun naman ho talagang endgame doon. So Luis, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Saludo kay dito kay Ma'am Sastrogando Sason. Pagkatapos ito, third floor, yung issue nitong si Vico. Naku, itong si Vico. Ang problema ko kasi dito kay Vic Soto, masyado niya hong porket yung tipong magulo sa politika, sinusubukan ho nila ipasok sa eksena itong bata na. Ano ba nagawa niya si Vico? Hindi naman sa hindi napapadaan ho tayo sa Pasig. At yun, napanood din ho natin ang karera nitong bata na to. Sa tingin natin, meron ho siyang mabuting puso. Mabuting puso. Sa tingin natin yung yung pagsiservisyo niya para sa mga taga-Pasig, gusto niya magserbisyo. Pero pagdating sa galing, hindi naman ho siguro makakaporma yan kay di ba? Kay dito kay Yorme Isko. Tingnan na, yun, base lang sa atin yun kasi nakita naman ho natin nung si Mayor Isko. Mahusay naman ho talaga yan. Kahit si Tatay Digong, di ba? Bilib ho dyan. Nagsalita siya ng pinuri niya yung si Isko Moreno. Pero yung si Vico Soto, naku, tanggalin niyo ang Soto sa apelido niya, nobody na yung bata na yan. Tanggalin niyo lang ho yung Sotong apelido. Naku, mabigat lang ho yan kasi Soto. Yung tatay niya, si Bossing Vic, ang tito niya, dating Senate President. Kumbaga, kargado na kagad, apelido pa lang. Wala pa ho siyang nagagawa. Akala mo kung sino na kung makapagsalita. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.